araw-araw tayong gumagamit ng tubig. Umiinom tayo nito, ginagamit sa pagluluto, sa pagliligo, sa paglalaba, at marami pang iba. Pero naisip niyo ba kung bakit napaka-importante ng tubig sa buhay? Hindi lang basta ito ang tubig. Meron itong special structure at properties na tumutulong para mabuhay ang tao, hayop, halaman, at iba pang mga living things. Kaya ngayon, aalamin natin kung anong structure at bakit special ang tubig. Ano nga ba ang structure ng water? Ang water ay made up of tiny particles called molecules. Isang water molecule ay binubuo ng 2 hydrogens atoms at 1 oxygen atoms. Kaya ang chemical formula nito ay H2O. Ngayon, mas importante ang oxygen sa structure ng water dahil mas malakas itong humatak ng electrons kaysa sa hydrogen. Dahil dito, ang oxygen ay nagiging slightly negative at ang hydrogen side naman ay slightly positive. Parang magnet lang siya na may positive at negative side. Dahil may dalawang magkaibang side ang water molecule, tinatawag itong polar molecule. Ngayon, dahil opposite charges attract each other, nagdidikit-dikit sila yung water molecules. Ang attraction na ito naman ay tinatawag na hydrogen bond. Kahit weak lang ang isang hydrogen bond, kapag milyong-milyong water molecules na yung magkakasama, nagiging very important ito. At dahil dito, nagkakaroon sila ng special properties yung water. First property is cohesion. Ang cohesion ay ang pagdidikit-dikit o pagkakapit-kapit ng mga water molecules sa isa't isa. Nangyayari ito dahil ang bawat water molecule ay may kakayahang bumuo ng hydrogen bond sa kapwa nito water molecules. Sa madaling salita, may puwersang humihila sa mga water molecules kaya gusto nilang manatiling magkakadikit. Para mas madaling maintindihan, isipin natin na parang magkakaibigang magkakahawak kamay ang mga water molecules. Dahil nagkakapit-kapit sila, hindi sila basta-basta naghihiwalay. We water droplets love sticking together. It's called cohesion. Look how we merge into one big drop. Ang halimbawa kapag umuulan at may mga patak ng tubig sa dahon, mapapansin natin na ang tubig ay nananatiling buo-buo sa anyo ng maliliit na droplets at hindi agad kumakalat o naghihiwalay. Bakit nga ba ito nangyayari? Nangyayari ito dahil sa cohesion. Ang mga water molecules ay may malakas na attraction sa isa't isa kaya nagkakapit-kapit sila. Dahil dito nabubuo ang mga patak ng tubig. Kung walang cohesion, ang mga water molecules ay madaling magkakahiwalay at hindi makakabuo ng droplets. Mahalaga ang cohesion dahil tumutulong ito sa paggalaw ng tubig sa mga halaman. Dahil magkakadikit ang mga water molecules, kapag nahila pa itaas ang isang molecule ng tubig, nahihila rin nito ang iba pang molecules. Sa ganitong paraan, nakakaakyat ang tubig mula sa ugat hanggang sa dahon ng mga halaman. Ang property is adhesion. Ang adhesion ay ang pagdikit ng water molecules sa ibang bagay o surface. Ibig sabihin, hindi lang sa kapwa water molecules dumidikit ang tubig, kundi pati na rin sa ibang materials tulad ng glass, tissue, o halaman. Nangyayari ito dahil naa-attract ang water molecules sa molecules ng ibang bagay, kaya nakakapit ang tubig sa surface ng mga ito. Para mas madaling maintindihan, isipin natin na ang cohesion ay water sticking to water, habang ang adhesion naman ay water sticking to other things. Halimbawa nito ay kapag gumagamit tayo ng tissue paper at isinawsaw ng kaunti sa tubig. Mapapansin nating unti-unting umaakit ang tubig sa tissue kahit hindi natin ito hinihigop. Bakit kaya umaakit ang tubig? Umaakit ito dahil dumidikit ang water molecules sa fibers ng tissue paper. Habang kumakapit ang tubig sa fibers,
hinihila rin nito pataas ang iba pang water molecules. Ang prosesong ito ay tinatawag na capillary reaction na resulta ng cohesion at adhesion na sabay na gumagana. Mahalaga ang adhesion sa mga halaman. Dumidikit ang tubig sa walls of xylem vessels o maliliit na daluyan ng tubig sa halaman. Dahil dito natutulungan ng tubig na umakyat mula sa ugat papunta sa stem o hanggang sa mga dahon upang mabigyan ng tubig at nutrients ang buong halaman. Third property, high heat capacity. So, ang water ay may high heat capacity. Ibig sabihin, kaya nitong mag-absorb o tumanggap ng maraming heat bago tumaas ang temperature nito. Sa madaling salita, hindi agad umiinit at hindi rin agad lumalamig ang tubig kahit may pagbabago sa temperatura ng paligid. Nangyayari ito dahil maraming energy ang kailangan upang mapagalaw at mapaghiwa-hiwalay ang hydrogen bonds sa pagitan ng water molecules. Dahil dito mas mabagal magbago yung temperature ng tubig kumpara sa ibang substance. Para mas madaling intindihin, isipin natin na ang water ay parang heat absorber. Kaya nitong sumipsip ng init nang hindi agad umiinit. So, ang halimbawa, yung kapag sobrang init ng panahon o kapag tayo ay nag-exercise, pinagpapawisan tayo. So, yung pawis natin ay ang mostly made of water. Habang nag-evaporate o sumisingaw yung pawis mula dun sa ating balat, sumasama rin dito yung heat mula sa ating katawan. So, dahil nawawalang init kasama ng pawis, lumalamig yung ating katawan. Kaya mahalaga ang water sa pagre-regulate o pagpapanatili ng tamang body temperature ng tao. Kung wala ang property na ito ng water, mas madali tayong overheat kapag mainit yung panahon. Isa pang halimbawa nito ay ang dagat or yung karagatan. So, mas mabagal uminit ang tubig sa dagat kumpara sa lupa dahil mataas ang heat capacity ng tubig. So, sa umaga at tanghali, mabilis uminit yung lupa. Pero mas mabagal uminit ang dagat. Sa gabi naman, mas mabilis ding lumamig ang dagat dahil dito nakakatulong ang malalaking anyong tubig sa pagpapanatili ng stable na klima at temperature sa lugar na malapit dito. Fourth property, ang excellent solvent. So, ang water ay tinatawag na universal solvent dahil marami itong substances na kayang tunawin. Ibig sabihin, maraming solid, liquid, at gas substance ang kanyang mahalo o matunaw sa tubig. Nangyayari ito dahil ang water molecules ay polar. May part na molecule na may slight positive charge at may part naman na may slight negative. Dahil dito, madaling na-attract at nahihiwalay ng water molecules ang ibang substance, kaya natutunaw ang mga ito. So, sa madaling salita, ang tubig ay parang tagahalo or yung tagadala ng iba't ibang substance. So, ang halimbawa ay kapag naglagay tayo ng asukal sa tubig at hinalo natin ito. So, dito mapapansin natin na nawawala yung asukal. Pero hindi talaga ito nawawala, natutunaw lamang ito sa tubig. Ang maliliit na particles ng asukal ay kumakalat at humahalo sa water molecules. Ganito rin yung nangyayari sa asin, juice powder o kapag nagtitimpla tayo ng kape. Kapag hinalo natin sa tubig. Napakahalaga ng property na ito sa ating katawan dahil karamihan sa mga substances na kailangan ng katawan ay kailangang matunaw muna sa water para madala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang halimbawa naman ay ang mga sumusunod. Ito naman yung dinadala ng blood na mostly made of water. So, nutrients, vitamins, minerals, oxygen, waste products. So, dahil mahusay nga si solvent, so, ang water natutulungan nitong matransport ang mahalagang substance papunta sa cell at sa organ ng ating katawan. So, kasabay nito natutulungan din itong mailabas yung waste products sa pamamagitan ng ihi, pawis at iba pang body processes. So, kaya napakahalaga ng water sa tamang paggana ng ating katawan dahil ito yung nagsisilbing daan at tagapagdala ng maraming importanteng substances. Lagi nating tatandaan na napaka-importante ng tubig sa ating buhay dahil halos lahat ng process
sa ating katawan ay nangangailangan nito. Ang katawan ng tao ay mostly made of water, kaya kailangan malaki yung papel na ginagampanan nito upang mapanatiling maayos ang paggana ng ating cells, tissues, organs at buong katawan. So, una, tumutulong ang water sa pagtransport ng nutrients, vitamins, minerals at oxygen sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil ang blood ay mostly made of water, nagiging daan ito ng mahalagang substance papunta sa mga cells upang magkaroon tayo ng energy at manatiling healthy. So, sa pangalawa, mahalaga rin na ang water sa pag-aalis ng waste products at toxins mula sa ating katawan. Naiilabas natin ang mga ito sa pamamagitan ng pag-ihi, pawis at iba pang body process. Kapag kulang ang tubig sa katawan, maaaring mahirapan ang katawan sa pag-aalis ng mga waste materials ng maayos. So, sa pangatlo, tumutulong din ang water sa pagre-regulate ng body temperature. Kapag mainit ang panahon o tayo ay nag-exercise, pinagpapawisan tayo. Habang nag-evaporate ang pawis mula sa balat, sumasama rin dito yung heat mula sa ating katawan. Kaya tayo lumalamig. Dahil dito naiiwasan yung pag-init ng ating katawan. Bukod dito, mahalaga rin ang water sa maraming chemical reaction sa loob ng ating katawan. Maraming body process tulad ng digestion, absorption ng nutrients, cellular activities ang nangangailangan ng water upang gumana ng maayos. So, sa madaling salita, hindi tayo mabubuhay ng maayos kung walang sapat na tubig. Kapag kulang tayo sa water, maapektuhan ang function ng ating cells, organs, at ng buong katawan. Kaya mahalagang uminom ng tubig araw-araw upang manatiling hydrated.